Yan. Para siyang gatas. Magandang araw mga ka-farmers. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. So ngayon, mag-a-apply tayo ng herbicide. Ang gamit ng herbicide mga ka-farmers, ito yung mower. Mayroon nagsasabi, yung ibang agribit na aking tinanungan, sabi nila dapat daw dry yung lupa pag nag-spray tayo ng herbicide. Pero doon sa aking latest na tinanungan, ang importante daw dry yung dahon ng ating mga damo. Wala naman sinabi na dry yung lupa. Basta simula ng pagka-spray 4 hours na hindi uulan or hindi mababasa, so subside na yan sa ating damo at magiging effective yan para mamatay yung mga damo. So wala naman na mawawala kung magtatry tayo dahil ngayon tag-ulan mga ka-farmers. Ngayong araw kasi na ito is medyo maaraw at hindi umulan, pero basa pa rin yung lupa. Magtatry lang ako kung maging effective, kung mamatay. Kung hindi, ulit-ulit. Titirahin ko na naman ng another. So ito, may timpla na ito mga ka-farmers. Hanggang dito lang yung kanyang tubig at nilagyan ko yan ng isang salmunan. Yung isang salmunan, yung parang sardinas, yan puno. Yun ang mga nakita ko na mga nag-vlog, ganun daw. Pero ako mga ka-farmers, dalawa yung linagay ko, sakaling umulan, mas effective sa ating mga damo at para siguradong mamatay. So kung dalawang salmunan, itong isang ganito na mower, maaaring dalawang apply, dalawang ganito mga ka-farmers, dalawang tangke. Halo na ako kanina para pagdating ko dito sa farm is wala na akong gagawin. Ayan si Mrs. kasama ko, gusto niyang sumama eh, gusto niya makita yung aming munting lupa na nabili. May sarili din siyang mga video, iwan ko anong ginagawa niya. Live lang ako, wala akong ginagawa. Yan, try natin. Huwag natin ihaharap sa atin mga tanim, baka ayan na yun, ito na to. Yan, magtitimpo muna ako, timplahin ko muna. Yan, saktong ano lang. Update ko kayo after mga 3 days or 4 days hanggang 5 days kung ano mangyari sa ating mga damo. Okay mga ka-farmers, simulan na natin. Mas maganda, mas malakas. Sabi ni Mrs. pagmasda ako. Yung una kong video na nag-apply ako ng insecticide, mayroon pang maliit na natira. Kaya mas matapang ang amoy. Dito sa gilid na ito, dito ko muna sisimulan. Ito mga ka-farmers, ito yung aking naging paraan para hindi tubuan ng damo dito sa puno. So since marami tayong tarpaulin, ayan, kumuha ko ng kwadrado, tapos binutasan ko dito para yung tubig pag umulan pupunta dito. Ayan, tapos binutasan natin, tapos lagyan natin ng slit. So ganyan ko lang nilalagay yan ka-farmers. Ganyan. Simple lang mga ka-farmers, para hindi tumubo yung mga damo dyan sa puno. Siguro nalagyan ko is mga 60 ganyan.
Ayan o, hanggang doon mga ka-farmers. Nilagyan ko yan. So na araw, lalagyan ko yan dito ng pinakalak. Tutusukan ko bawat kanto. Ayan, meron dyan. Ayan. Habang ako ay nagpapahinga sa pag-spray, yung aking pahinga mga ka-farmers, yung paglalagay ko dito ng ito yung tarpaulin. Mas maganda kung bunot ng nyog, yung balat ng nyog, mas maganda yon. Kaso nga lang, mas matrabaho. Ayan o, kaparas o. Halos sa lahat dito sa unahan, mayroon na. Doon na lang banda, doon sa may kawayan na yan, pupunta doon. Doon na lang yung wala pa. Doon tapos na yun. Ayan. Sa umpisa talaga mga ka-farmers, napakahirap. Pagod. Pero kailangan natin magtiis. Kasi nga, wala tayong aanihin kung wala tayong itatanim. Ayan. Nandun si madam mo. Pay lang. Ayaw kong tulungan. So, sunod. Yung hindi tumutulong, yung panangungunang kumuha yan ng bunga. Sige lang, prinsesa yan eh. Ayan mga ka-farmers. Wala na akong tarpaulin, ubos na. Ngayon naman, patuloy ako mag-spray. 5:30 na pero okay lang. Wala naman tong amo. Sarili ko naman ito. Yung pinaka number 1 talaga na gusto kong patayin dito yung kugon. Dahil napakatigas sa itabas. Pag tinatabas yung kugon, lalo na pag tag-init, napakahirap. So mga ka-farmers, pangalawang pangalawang tangke. So lubos-lubosin ko na para sabay-sabay yung pagkamatay yung mga damo. Inubos ko na. Yung ganito kalaki, dalawang timpla. Sobra-sobra yan. Mas maganda na yung matapang para siguradong patay yung damo. Anong oras na? 5:40. Nagway tayo ng alas 8 ng gabi. Bakit? Yung mas pinupukusan ko mga ka-farmers, yung mga puno ng ating coconut dwarf. So ayan mga ka-farmers, katatapos ko lang mag-spray ng herbicide. Ayan, nilagyan ko na ng harang. Alis na kami ni Mrs. Nagsindi muna ako ng apoy. Simbolo na mayroong tao dito. Ayan, dito na yung aming service. Nag-aantay na. Ano, pagod ka? Kamusta? Excited siya tumingin sa aming farm, sa aming tanim. Yon, sinasabi ko sa kanya na talagang hindi biro ang pagpa-farm. Talagang matrabaho yan. Kung ano nakikita niya sa video, hindi pa yon. Sa likod ng video na yan, kung masaya sa video, nakakaaliw, maraming tanim, sa likod niyan, grabe yung hirap na dinaranas ng kapwa nating ka-farmers. Kung mayroon kayong mga nakikita, maganda yung farm, maganda yung mga tanim, maganda yung mga hayop, marami. Sa likod niyan, mayroon yan mga nakatago na talagang pinagsakripisyuhan, pinaglaanan ng oras, dugo at pawis ang inalay dyan para
makamit. Sipag at syaga lang mga ka-farmers. So ayan, inabot na kami ng 5:45 dito ni Mrs. So uwi muna kami. Paano mga ka-farmers, kung bago ka pala napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod nating video. Antabayanan nyo from masukal hanggang maging ganap na farm yung ating lupa na nabili. So salute sa ating mga kapwa na gustong magtayo ng farming business.